Hello, I'm Nico Manalo and let's chat before lumabog yung araw. Okay, I should be looking here. Um, do I don't know how to start this. It is raining outside. Bumalik ako dito sa YouTube kasi medyo nabubuhay ko na yung TikTok ko kahit paano. Nagsimula na ako magturo ng acting, may consultation ako, may coaching, ganun. Pero parang gusto ko kasing gumawa ng mas mahabang mga videos. Actually, ang dami kong ginagawa ngayon. Sobrang dami kong ginagawa. Eventually siguro gagawa ako ng mga mas mahabang video dito about acting. Pero now, kanina kasi parang gusto kong gumawa ng ibang video. Pero dahil palubog yung araw, parang naisip ko, ano kaya kung magsalita lang ako na magsalita? Kakayanin ko bang gawin yun hanggang lumabog yung araw? Maybe, I don't know. Maybe we can talk about creativity and how, how to be creative or how you are creative or kung paano namamatay yung creativity, kung paano nabubuhay siya ulit. Siguro kasi nung bata ako, sobrang tapang kong gumawa ng kahit anong bagay. Pero habang tumatanda ako, nagkaroon ako ng mga fears. Nag-surface yung mga fears ko, lalo na yung mga fears about bills, yung mga kailangan kong parating, yung mga expectations sa sarili ko. So, unti-unti nararamdaman ko na nawala yung dati kong tapang. Na I kind of played safe in a way, pero nalaman ko yun eventually na. Actually, nalaman ko yun ng pandemic. Doon ko napansin ko ano yung ginawa ko. But now I would like to think na medyo bumabalik na ako doon sa creativity na yun, sa tapang na yun. I'm doing a lot of things now. I'm acting, I am sharing my knowledge, teaching about acting. I have consultations or coaching on TikTok. I have concepts online on Instagram na basically ay kahit ano lang na laman ng isip ko o laman na utak ko na gusto ko i-share sa mundo without thinking about branding or packaging or whatever. Because I feel like baka doon ako mas magiging free. Pero marami dito tinalikuran ko. Or, hindi ko tinalikuran. Marami dito hindi ko pinansin. Kahit nung mga mas bata ako na marami na nagsasabi sa akin na pwede kong gawin to. Pwede akong magturo, pwede kang mag-direct, pwede kang ang daming opportunities na nagsabi sa akin na kaya kong gawin to, kaya kong gawin yan. Pero dahil focus lang ako dati sa pag-arte, akala ko yun lang talagang gagawin ko. Nung natuto kasi akong umarte o nung naisip ko na gusto ko umarte, kagaya nga na nakalagay sa mga profile ko dati nung bata pa ako. I started acting in high school and I never stopped. Yun lang yung nilalagay mo pa ulit-ulit kasi akala ko I will be doing this forever. I think I will. I think I probably will be acting forever. Pero hindi ko naisip na magkakaroon ng time na parang medyo ko-questionin ko yun or medyo mag-reroute ako or medyo magbabago ako ng direksyon. Nandito ako ngayon sa transition period. Yes! Yun yung gusto ko sabihin. Yun yung unang yun yung unang dahilan kung ba't ko ginagawa tong video na to. To say that I'm in a transition period. And I am loving it. I'm loving it. Sometimes hindi. But I'm accepting it and I'm embracing it where I am right now. And I just hope to be able to keep doing what I love or what I want to share to the world. Ngayon kasi medyo parang nagbago na yung mga pananaw ko sa maraming bagay.
So ngayon parang gusto ko ng gumawa ng mga bagay na iiwanan ko sa mundo. Nandun yung pag-iisip ko. Bukod pa dun sa success na naisip ko noon pa or pinapangarap ko matanggap noon pa makuha. But I'm embracing it. It's not the easiest, but I'm here and I'm doing this. I'm doing this video and I don't know what to do with it after. But basically, it's here on YouTube. I'm gonna keep doing concepts. I'm gonna keep teaching. I'm gonna keep sharing what I know. Dati pa sinasabi sa akin ng mga tao, pwede ako magturo. And honestly, ang dami ko nang tinuruan na artista. Ang dami kong mga, bukod sa mga kaibigan ko sa teatro, mga kaibigan ko sa pelikula, marami na akong, high school pa lang ako nagtuturo na ako. Kaya nga sinabi ko na parang nawawala yung tapang ng tao pag tumatagal. Medyo kapag nako-compound or nadadagdagan na yung mga bagay na nalalaman niya tungkol sa mundo, medyo nababawasan yung tapang niya. Pero ngayon parang I'm back in a way. Pero ngayon parang I want to do this and I'm excited. It's not the easiest talaga. It's not. But I want to keep on doing it. As well as, learning about making films or finding my space in social media na ang tagal bago ko na figure out kahit paano ko ano yung gusto kong gawin. From sakyan yung mga bagay na kung ano lang yung sikat, to trying to prove a point and saying na parang, I know how to tell this. I know how social media works. To now, just being present and saying, wow, alam mo, sobrang natutuwa ako kapag may nakakita akong mga tao na nagsasucceed. Kapag nakakita ako ng nabubuo o nagbe-birth na something, na talent, na mas bata sa akin, na nakikita ko kung paano nagsisimula yung gigil niya at yung passion niya dito sa pag-arte o sa art, sa pagbuo ng art. Siguro invitation to. Kaya ako to ginawa dahil invitation ko to sa inyo. Na pagmasdan kung sino na ako ngayon. Medyo na-excite ako about that. Yeah, sino na ako ngayon at ano yung gusto kong gawin, ano yung gusto kong sabihin. I can say na mas malapit na ako sa kung sino ako dati. Finding my core again, going back to it. Open to learning and unlearning a lot of stuff that I haven't, dare touch or acknowledge. Yeah, I think I'm back to me. And I'm excited to learn more with you, with all of you. Seryosohin ko na to, yung pagtuturo, seryoso na talaga siya. Hindi na siya katulad dati na ayoko, hindi pa ako handa. Alam ko na meron na akong talent nito noon pa, pero talagang hindi ko siya agad in-embrace kasi nga marami akong plano dati sa pagiging aktor. Madami akong plano na focus lang ako doon. And then after, the pandemic and after may mga nangyari sa akin na pagsubok na mga hindi maganda,
nabuksan ako siguro sa kung ano talaga yung gusto kong gawin. So, feeling ko hindi ako aabot sa paglubog ng araw. Umuulan pa naman ngayon. Hindi ako aabot dun sa point na mawawala yung mukha ko. Yung inisip ko to kanina, parang sabi ko, kausap ko yung mga tao, tapos maya-maya mawawala na lang yung mukha ko. Sobrang dilim na. Wala pang 6 o'clock. So, feeling ko, hindi yun mangyayari. Hindi muna siguro ngayon. Pero I wanna do this again. I wanna post another video. And I don't wanna plan it. And hopefully it just makes sense, or it touches someone's heart or soul or brain, tickle your brain, I don't know. But yeah, this is far from like a normal, like, I don't know the structure of this, I don't know how to do this, but I'm just talking and looking at the camera, and maybe until maubos yung araw ko. But again, it's not gonna happen now. I hope you are all doing well. I'm just gonna post this and see where it goes. That's my dog. That's my dog. I'm grateful for that dog. Na dahilan kung bakit mas dumali yung mga mas mahirap na bagay. Together with my partner. Takol siya ng takol. Next time ko na siya mapakita sa iba. Baka sabihin niya naman lagi ko siyang ginagamit para panoorin ng mga tao yung mga videos ko. So yeah. So I'm shamelessly plugging my TikTok, Turuan Kita Acting. My Instagram, Nico Manalo. And my other Instagram, Concepts Online. KONSEPS Online. And I guess abangan nyo na lang kung anong mga next kong gagawin. Pabangan ko rin yung mga next yung gagawin. Let's keep the conversation going. And I found this kasabihan na parang inuulit-ulit ko ngayon sa mga tao na I hope it makes sense. Natuwa ako kasi narinig ko rin siya kay Rick Rubin. So para siguro, maybe I'm maybe onto something here. I don't know. And the saying is, or my reminder is, pagbutihan mo lang araw-araw kahit paunti-unti. Kahit paunti-unti lang. Ngayon, thank you for listening, whoever you are there in front of me. I mean, in front of this screen showing this video. Yeah. Good day to everyone. Thank you.